mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. At ngayong araw nga po, gaya po ng sinabi po natin kanina, ang pag-uusapan po natin ay ilan lamang po sa mga katanungang pambarangay po ninyo at kung ano po ang guidance ng DILG tungkol po sa mga katanungan yan. Kanina po, ang pinag-usapan po natin mga kabarangay ay tungkol po sa ating mga acting punong barangay at kung ano po ang mga functions na maaari lamang po nilang i-perform. Ngayong segment naman po natin ay pag-uusapan naman po natin ang ating mga SK at kung ano po ang mga grounds for their removal po sa kanilang posisyon. Ang katanungan po natin ay pwede daw po bang magpasa ng resolution ang sangguniang barangay para irekomenda po ang pagtanggal sa isang SK chairperson for the dereliction of duty, abuse of authority at insubordination adopted by the Sangguniang Barangay. Ang kasagutan po ng ating DILG dyan, according to DILG Opinion Number 13, Series of 2022, Section 18 of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act Number 10742 or the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 provides that any SK may be removed or suspended after due process for not more than 6 months or by majority vote of all members of the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan, which has jurisdiction over the barangay of the concerned SK official, which shall be final and executory on any of the following grounds. Una po dyan, absence without valid cause for 2 consecutive meetings or for accumulated absences within 1 year. Pangalawa po, failure to convene regular assembly of the KK. 2 consecutive times. Pangatlo po, failure to convene regular SK meetings for 3 consecutive months in the case of SK chairs. Pang-apat po, failure to formulate the CBYDP and the ABIP or approve the budget within the prescribed period of time. At pang-lima po, failure to implement projects in the ABIP. Kasunod naman po niyan ay 4 consecutive absences po during the regular barangay sessions without valid cause at conviction by final judgment of a crime involving moral turpitude, graft and corruption, and other civil service violations. Isa rin pong ground ay failure in the discharge of duties or has committed abuse of authority. Ayan po, the Sangguniang Panlungsod mga kabarangay bilang pagdagdag po or pambayan shall also promulgate rules on suspension and removal from office of any elected SK official. Ayan. Thank you, SK May. At ang haba-haba ng Medyo hiningal po tayo doon. Oo nga. Pero alam mo, nag-stem kasi to. Meron kasing isang bayan, isang barangay na yung SK chairperson nila, may dereliction of duty. Unang-una, kinasuhan nila. Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho. Number 2, hindi nagpapamiting. Number 3, grave abuse of authority. Ewan ko kung anong ginagawa. At saka, may isa pa, insubordination. Siguro, bastos or walang paggalang sa kanyang kapitan at sa mga kagawad at sa kanyang mga constituents. No? Ngayon, minabuti ng mga council, ng konseho, ng barangay na patanggalin. Ngayon ang tanong, kasi nagpasa ng resolusyon ang council, barangay, na tanggalin resolution para patanggal yung SK chair na yon. Yung resolution ba yon, yun ang pinakatanong, valid? According sa Local Government Code at saka sa Sangguniang Kabataan Reform Act, hindi daw valid yon. Ang makakapagpatanggal lang sa isang SK o SK chair ay ang Sangguniang Panlungsod at Sangguniang Bayan, city or municipal. Mamaya, i-discuss natin kung anong gagawin ngayon ng barangay. No? Pero nais lang po muna natin makuha ang panig ng dating SK President na si Kagawad Marie, solar-powered Formentera. Okay, bakit solar-powered? Napaka-energetic. Solar-powered. Napaka-energetic ng ating kagawad. Ito po mga kabarangay. Alam mo, CAGS, CAP, and SK May. This is very different dun sa time namin nung SK kami. Kasi during our time, ang SK po, pwede kang matanggal in position, pero hindi ka dadaan sa sangguniang barangay, sa
sangguniang panlungsod, ang pwede lang po makapagpatanggal is the federation itself. So, city federation, yung provincial federation, tapos ngayon, aaprubahan yan ng national federation. Pero ngayon, sa Reform Act na to, sinasabi dito na the sangguniang panlungsod and sangguniang bayan, since sila yung may jurisdiction, is sila yung responsible at may authority para gawin to. In one way or the other, medyo nakakatakot din to, Kags. Kasi hindi natin alam yung takbo ng politika pag papasukan na ng politika. May ganun kasing scenario. Lalo na karamihan ng mga SK ngayon is very aggressive. So, pag sinabi natin aggressive, minsan hindi natutuwa yung ating mga nasa city council or hindi sila magkaalyado na po politika. Doon po mapasok yung politika. Pero yung question mo na kung valid ba yung ginawa ng barangay, tama po yung sinabi nyo, it's not valid na gumawa sila ng resolution para sa removal ni SK Chair. Although, meron silang mga grounds, since hindi sila yung ino-authorize ng batas, hindi po pwede yun. Pero ang tingin ko na po pwedeng gawin ng barangay is to recommend sa city council or sangguniang panlungsod or sangguniang bayan or panlalawigan na they are recommending for the removal. And that's the time na pag-uusapan ngayon ng city council kung ano yung action na or finality na ibibigay nila dun sa kasalukuyang SK na pinipetisyon ng barangay. Okay, bago kay Cap, let's just say, Kags Marina, valid naman yung reklamo sa SK. Kasi of course, pwede natin sabihin baka sa politika, baka ganito. Pero let's just say para lang dito sa batas na to na valid, the dereliction of duty, insubordination, o sabihin natin graft and corruption. Dahil meron naman talagang graft and corruption diyan. Kasi Kap, ang sabi dito, may kulatilya eh. Ang sangguniang panlungsod, ang may jurisdiction, tsaka yung sangguniang bayan. Pero sila magpo-promulgate ng internal rules and regulation on how to para kasuhan ang isang SK chair. So, in the end, depende pa rin sa inyong munisipyo tsaka city hall kung paano ninyo, kayo mga barangay kagawad tsaka kapitan, kung paano ninyo dadalihin o isusumbong ang isang SK para matanggal. Okay. Doon kasi sa graft, kailangan proven or otherwise. Kailangan, yung graft, it's a criminal offense eh. So, medyo mahabang proseso yun, baka tapos na yung term niya. Hindi pa siya nakakasuhan ng graft. Pero dun sa, yung immediate yung failure to formulate, yung ABYIP o yung ABIP, CBYDP, ewan ko kung, paki-explain nga yun kung ano yung ABYIP. Actually, yun nga yung sana sisimulan ko talaga eh. Yung dun sa mga grounds, siguro isa-isahin natin para mas maintindihan. Yes. So, let's go first dun sa absence without valid cause for 2 consecutive meetings or 4 accumulated 4 absences within 1 year. So, malinaw naman po yun and self-explanatory din na usually kasi ang mga SK, lalo na karamihan sa kanila, either nasa college or nag-aaral pa. Yung iba naman, nagtatrabaho din, nagsisimula pa lang ng kanilang career. So most of the time, they make it a reason na kung bakit sila hindi nakaka-attend. So, ang malinaw dito, 2 consecutive meetings. Yan. Meetings ng what? Anong meeting? Meeting ng SK o meeting ng session? Iba yung session ng barangay, May ibang session. Siguro yung meetings, magaan yung meetings eh. Yes. Sobra naman. At saka nakakasobra naman to kasi nakalagay dito 4 accumulated absences within 1 year. Sobra naman yun. Naka-4 na absence ako sa isang taon eh. Pwede mo na ako matanggal. Pwede mo na kayo ground for Masyado naman. Saka meeting eh. Hindi session. Di bali kung SK barangay session o SK session. I think yung sinasabi ng meetings dito, usually kasi pag sa batas ng SK, it's very particular dun sa SK itself. So among themselves, sa council. So kung hindi na makapag-conduct ng consecutive
sessions, 2 consecutive sessions dapat to, or 2 consecutive regular sessions, yung ating mga SK, pwede na silang ipatanggal. Kasi based on the Reform Act, if I'm not mistaken, nire-require po si SK na at least once once in a month, mag-conduct po sila ng regular session. Oh, Hindi katulad sa atin sa barangay, twice. Kags, Ang pagkakaalam ko, once, tapos sila na yung maglalaan ng schedule kung kailan nila gagawin yun. Depende sa IRR na gagawin ni SK. I think din po, Kags, Marika, bilang dagdag din po, I think an important part po nitong ground po na ito pong part na without valid cause. I think meron pong responsibility ang ating pong sangguniang panlungsod at bayan na i-validate po kung ano po ba yung causes why hindi po naka-attend Tsaka si ano ba yung SK. extremity nito? Yes, or Diba? kung ano po yung dahilan kung bakit Ano meron bang- siyang 4 absences in that year. Bago po nila talagang gamitin ito bilang ground for removal. Yes, siguro dapat dito, yung tama sinabi ni SK, may dapat nakalagay siguro yung mga specifics kung ano ba yung mga basis ng, ano bang consider ng ating batas na valid excuse para sa mga SKs. Kasi ang hirap din kasi ito, medyo malawak. So, Kags, itong failure to convene regular assembly of the KK 2 consecutive. Ano nga pala yung KK? yes, alam mo Katipunan ito, ng Kabataan. yes, Yeah. this is very important, yung Katipunan ng Kabataan Assembly. Dahil ito yung parang SOBA, or Parang SOBA not natin. SOBA, Barangay Assembly rather, na dapat ginagawa rin to dun sa Katipunan ng Kabataan ng mga barangays. But however, minsan kasi ginagawa ng mga SK, sinasabay na nila yung Linggo ng Kabataan saka yung KK nila para magkaroon ng parang one big event na lang, pinagsasabay nila. But whatever it is, as long as na gagawa po ninyo yung Katipunan ng Kabataan Assembly, that's good. Pero nitong 2 consecutive times, kasi yung 2 consecutive times, it's not very clear kung ilang beses po ba sa isang taon gagawin. Kasi merong mga SK na sa pagkakaalam ko po, ginagawa nila ang KK nila, merong minimum of twice a year. So, semestral sila. Tama ba? Semestral sila. Tapos, yung iba naman, quarterly. So, it's not very specific talaga kung Correct. alin dito yung ginagawa. Hindi katulad ni barangay na we are required na magkaroon talaga ng barangay assembly every after April, saka 3 months ba? Hindi. Quarterly? Hindi, semestral twice din. Twice din. April and October. Yeah. So, malabo naman siguro to kasi imposible naman na si SK is hindi gagawa ng Katipunan ng Kabataan Assembly. At kaya tingin ko hindi siya ganun kabigat na maging basehan yung 2KK Katipunan ng Kabataan Assembly. Anyway, next po is yung failure to convene regular SK meetings for 3 consecutive months in the case of SK chairs. Eto rin yun. Yung siya mismo hindi nagpapatawag ng sesyon sa council niya. Yung 3 buwan hindi ka nagpatawag. Talagang grounds na po talaga yun. Yung 1 buwan nga lang, parang sa 1 buwan kailangan nyo pong mag-usap, mga SK. Yes. Whatever the reason na busy kayo, hindi kayo magkatugma-tugma ng oras, you have to remember na before you decided to run, magkakaroon po kayo ng responsibilidad. At doon dapat maglaan po kayo ng oras because you commit already yourself sa taong bayan na pagsisilbihan nyo sila, especially para sa mga kabataan. Tama. Kags, paano Kags kung dati may naalala akong nagtanong na hindi na nagpapakita yung 6 na SK ko. Actually, that's nothing new eh. Kasi most of the time, when we're talking about SK, that is also one of the main causes kung bakit nagkaroon ng SK reform. They wanted us to be abolished during our time, that is 2007 to 2010. And then, during those time na lumalaban po kami sa Congress, sa Senate, naglalobby po kami na why not reform it instead of abolishing. And then, pagdating po ng 2018, naipasa na at ginagawa na natin itong reform na to. Up to this date po, yun pa rin yung main issue. Hindi nagpapakita, hindi nagpaparamdam si SK right after nila manalo. Abolish na lang. Abolish na lang. Hindi.
Kinikiling. Yeah, just, Isa kami na isipan. parang gumagano'n lahat ng nasa isip na. Hindi, kasi ito, ano lang naman to, mga opinion It's na to. personal opinion. Oo, ano naman hindi pa rin na bago actually. At saka bakit ba kinakailangan 8 kayong SK, di ba? 7 kagawats plus. Pwede na isang SK chair. Pero sayang din ang pera kasi SK chair, yung youngest kagawad, pwede maging committee on youth, pwedeng committee on para sa mga SKs din yan no? So nagiging nagiging redundant At saka sa akin natututo lang yung mga SKs mamuliti ka, natututo lang mangurakot. Yun yan kasi meron akong alam ng mga SKs sa barangay na 10 million a year ang hawak ng isang teenager. Pwede ba yun? Talo pa ang manager ng bangko. Anyway, yan lang naman ang sa akin. Kasi sa atin, para sa bayan lang. I think it's high time na pag-isipan ng mga senador at congressman kung itutuloy pa nila yung mga SKs. Wala akong natutunan kung hindi masama Alam yun na, Di naman tutuloy ko lahat. na talaga yung nasabihin ko, pero naloka talaga ako sa sinabi. Hindi naman lahat. Sige, Kags Marie, balahin mo. Sige na. Hindi kita mabarihin doon kasi parang at some point, parang naisip ko din yun. Alam mo, during those time talaga medyo masiklab talaga yung aming damdamin sa pakikipaglaban na huwag niyo pong i-abolish ang SK. But you know, sa mga dami po ng mga reports, negative na naririnig sa SK, alam mo, naawa lang ako sa mga magagaling na SK na gumagawa. They're being generalized because of some of the SKs that not doing their job. Sa tingin ko, Kags Marie, more than abolishing the SK, I think what they need is more regulation po, siguro, sa ating mga SK chair, ating SK council, na talagang mabigyan po ng rules and regulations po na talagang binabantayan po ng ating barangay, ang ating council. Alam mo, eto nga yung Ang bay talaga ni SK May. Pero tingnan mo na. Sige, ikaw muna, ladies choice. Debate na po pala ito. Hindi, alam mo yung sa SK kasi, yung rules and regulations, actually, meron sila. Yes. Meron sila. The problem is, hindi kasi ganun na nasusubaybayan, nai-implement. That's the problem Lahat naman po yun ang problema The implementation talaga, it's very weak. Ako ang kadagdagan ko lang dyan. Tama yung Personal kay opinion SK ko po yun Tama talaga yung kay SK May. Dapat may regulation. As before, ngayon kasi ginawa kasi independent na ang SK. Lumuwag po kasi ang regulations. Ano na sila? Nagkaroon ng autonomy. Nagkaroon ng autonomy. Yung word na yung autonomy. Na hindi na pwedeng pakialaman ng kapitan ang kanilang budget. At saka Sorry na ang po. kanilang mga Pero pwede. Sorry na po. Pero pwede, yan. Pwede. Depende sa kapitan. Mainit ako dyan sa hindi raw pwedeng pakilamanan ng kapitan ang SK. Sorry. Baka mayroong notion kayong mga SK na nanonood. Pwede. Ayon sa batas, pwede. Okay? Kapitan. Ang merong General supervision. Yes. Yung sa mga SK. Yung autonomy po ng ating SKs does not mean that they are outside po ng authority ng ating pong sangguniang barangay. Yan. Kaya wag po tayong masyadong impulsive, lalo na sa mga SK na nakaupo ngayon. Don't be. You still have to give the respect to the punong barangay especially at sa mga kasamahan po natin sa barangay. Pero Kags Butch, sorry, excuse. I-qualify natin, Kags Marie. Ano yung pinaka-mabilis para matanggal o yung pinaka-sure na para matanggal ang isang SK chairman na hindi nagtatrabaho o may mga kasalanan sa komunidad o sa barangay? Pagka ikaw ay konseho, Oo. ilagay mo lang lahat and then yung ebidensya, para ka rin naglalagay ng statement, and then sasabit mo sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan. And then from there, aaktuhan yan ng members ng council. Dahil sila nga daw may jurisdiction. Of course, kung yun ang internal rules and regulations ng munisipyo nyo or bayan ninyo, ng city ninyo, kasi iba't iba nga po. Pero I'm very sure na pare-pareho lang halos lahat kung paano yung procedure nila. Hindi nga lang manggagaling ang resolusyon sa council ng barangay. Kaya nga po, yun nga po nabanggit ni Kags Marie kanina na pwede po magbigay ng recommendation ng ating barangay council and that also comes with the materials and evidence that they have para po sa grounds na patanggal po or remove ang ating SK. Meron ako. Bilang punong barangay,
may requirement ang tayo, di ba may session ng barangay, di po ba? Kapag 2 months hindi umattend ang SK on record, ay isa na tong ground for removal. Matik yun. Pwede ba ang kapitan na mismong gumalaw? Yes, nangyayari po Yun. yun. Even before, ganun din nangyayari. May mga kilala ko na remove from office because of the consecutive absences ni SK. Actually, very lenient pa yung kapitan dahil pinagbibigyan ng pinagbibigyan. Tapos, siguro, sumobra na ng sumobra. Talagang inaksyon na rin ng kapitan. Yan. Okay, sana na liwanagan po kayong lahat. At Kaplas na lang, meron ka bang babatiin ulit? Ay, oo. Nakalimutan niya tayo. Gusto kong mag-condolence dun sa mga nanonood din ng sa barangay tayo, sa family po ng 50 years old na kagawad. Umaawat lang po siya, napatay po siya o namatay dahil sa saksak na umawat siya sa Iloilo, sa New Lucena. Tapos, si Luz Salvador Claro, namatay din sa pamamaril, politika, Sangguniang Bayan, yung may nangangampanya sa Abra naman po ito. Isa po siyang, if I'm not mistaken, kagawad ng barangay. Though, siguraduhin ko lang ho. Yun, si Luz Salvador Claro. Yan po. Punong barangay ito. Punong barangay. Tama ako. Punong barangay po. Yan. Yun po, naiipit na po ang ibang barangay sa kaguluhan ng politika ng lokal. Yan. Sa ibang lugar. Our deepest and sincerest condolences po sa mga naulila po ng ating pong mga namayapa. Maraming salamat po sa inyo. Hopefully, may mga natutunan kayo ngayong araw and hopefully in the days to come, weeks to come, nandito pa rin naman sa barangay tayo para pagsilbihan kayo. Lahat yan dito sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay